Kumusta mga kasaliksik? Ang mundo ay puno ng misteryo at mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Mula sa natatanging asul na lobster na bihirang makita sa karagatan hanggang sa kakaibang yaman ng karagatan na tinatawag na ambergris, samahan ninyo ako sa pagtalakay ng 10 nakakabilib na mga bagay na natuklasan ng tao. Kaya kung handa ka na, simulan na natin ang paglalakbay sa mga di kapani-paniwalang kwento ng mga natuklasan sa mundo. Number 10, ang misteryo ng blue lobster. Ang blue lobster ay isang pambihirang likha ng kalikasan na nagtataglay ng kakaibang asul na kulay dahil sa genetic mutation. Ang mutation na ito ay nagdudulot ng sobrang produksyon ng crustaceanin na nagre-resulta sa kahanga-hangang asul na kulay na bihirang-bihira makita sa mga lobster. Ang posibilidad ng paglitaw ng ganitong kulay ay tinatayang isa sa bawat 2 million lobsters, dahilan upang lalo itong maging mahalaga sa mga marine biologist at maging sa mga aquarium na gustong mag-display ng ganitong kamangha-manghang nilalang. Ang mga blue lobster ay kadalasang natatagpuan sa mga baybayin ng North America at Europe at madalas nagiging paksa ng mga pag-aaral para tuklasin ang kakaibang genetic variation na nagresulta sa kanilang kulay. Bagamat kaakit-akit ang hitsura ng mga blue lobster, nagdudulot din ito ng panganib sa kanila dahil mas madaling makita ng mga predator ang kanilang matingkad na kulay. Gayunpaman, ang kanilang malalakas na panga at matalas na pandama ay tumutulong upang sila'y makaligtas sa kanilang natural na tirahan. Para sa mga siyentipiko, ang mga blue lobster ay hindi lamang simbolo ng likas na kagandahan, kundi isang pagkakataon upang mas maunawaan ang proseso ng genetic mutations at kung paano ito nakakaapekto sa survival ng mga hayop sa kalikasan. Sa kabila ng kanilang pambihirang hitsura, patuloy silang nagbibigay ng inspirasyon sa agham at pag-aaral tungkol sa ekosistema ng karagatan. Number 9, preserved ancient food sa Ireland. Sa County Meath, Ireland, natuklasan ng mga archaeologist ang isang 22 pound na block ng mantikilya na halos 2,000 taon nang nakaimbak at perpektong napreserba sa ilalim ng isang bog. Ang kakaibang katangian ng mga bog, tulad ng malamig na temperatura, mataas na acidity at kawalan ng oxygen, ay lumilikha ng perpektong kondisyon upang mapanatili ang mga organikong materyales. Ang mantikilyang ito, na binalot sa balat ng hayop at inilagay sa kahoy na lalagyan, ay naging mahalagang pagkain noong panahon ng mga sinaunang tao. Ang pagkakadiskubre nito ay nagpapakita ng kahusayan ng mga tao noon sa pag-iimbak ng pagkain upang magamit sa mahirap na panahon. Ang ganitong mga natuklasan ay hindi lamang nagpapaliwanag sa nakaraan, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon para sa modernong teknolohiya sa imbakan ng pagkain. Ang mga pamamaraan na walang gamit na refrigeration ay maaaring maging solusyon para sa mas sustainable na food storage. Bukod sa pagkain, marami pang ibang artifacts tulad ng kahoy, tela at maging labi ng tao ang napreserba rin sa mga bog na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa pamumuhay ng mga sinaunang lipunan. Ang mga natuklasang tulad nito ay isang paalala kung gaano kayaman ang kasaysayan na naghihintay lamang sa ilalim ng ating mga paa. Number 8, ang hiwaga ng Middle Mist's Red. Ang Middle Mist's Red ay itinuturing na pinakamahiwagang bulaklak sa buong mundo dahil sa taglay nitong pambihirang kagandahan at kasaysayan. Ang bulaklak na ito, isang uri ng Camellia japonica, ay unang dinala mula China patungong Britain noong 1804 ng isang nurseryman na si John Middle Mist. Noong 1832, halos naglaho ito sa China at maging sa England at ngayon ay 2 specimens na lamang ang natitira sa buong mundo. Isa sa Chiswick House and Gardens sa London at ang isa pa sa Treaty House sa Waitangi, New Zealand. Ang kasaysayan ng bulaklak na ito ay nananatiling palaisipan para sa mga botanist at mahilig sa halaman, dahilan upang lalo itong maging misteryoso. Bagamat napakaganda at matingkad ang pulang petals nito, ang Middle Mist's Red ay simbolo ng delikado at maselang kalikasan ng mga halaman. Ang halos pagkawala nito ay paalala na kahit ang mga natural na yaman na noon ay karaniwan lamang ay maaaring maglaho kung hindi mapapangalagaan. Ngayon, ang Middle Mist's Red ay hindi lamang isang bulaklak,
kundi isang mahalagang paalala ng ating responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan. Ang kakaibang kagandahan nito ay nananatiling inspirasyon para sa mga naghahangad na mapanatili ang yaman ng ating mundo. Number 7. Fabergé Easter Egg, isang mahalagang alahas. Isa sa mga pinakapambihirang alahas sa mundo, ang Fabergé Easter Egg ay natuklasan ng isang scrap metal dealer noong 2012 sa Midwest, USA. Sa halagang $13,322, binili niya ang tila simpleng gintong itlog na, sa kanyang pagkabigla, ay naging ikatlong Imperial Easter Egg na nilikha noong 1887 ni Peter Carl Fabergé para kay Tsar Alexander III. Ang itlog na ito, na may kasamang Vacheron Constantin na relo sa loob, ay tinubog sa mga gintong garland, mga kabosyon sapphire, at isang diamond clasp. Nang maibenta ito sa halagang $33 million, lalo lamang naging tanyag ang kahalagahan nito bilang simbolo ng yaman at sining. Ang Fabergé Egg ay hindi lamang isang mamahaling bagay, kundi isang kwento ng kasaysayan ng imperial na Russia. Ang mga itlog na ito ay simbolo ng maharlikang karangyaan, na may mahahalagang okasyon o milestone na karaniwang inaalala sa bawat paggawa nito. Ang paglalakbay ng itlog na ito, mula sa pagiging simpleng binili sa isang junk sale hanggang sa pagiging isa sa pinakamamahalagang alahas sa kasaysayan, ay nagpapakita kung paano ang mga yaman ng nakaraan ay maaaring matagpuan sa pinakaordinaryong mga lugar. Ito rin ay paalala na ang sining at kasaysayan ay mahalagang panatilihin para sa mga susunod na henerasyon. Number 6. The Record-Breaking Opal Matrix. Isang pambihirang opal matrix na may bigat na 55,000 carats ang natuklasan sa Southern Australia, na tinatayang nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1 million. Ang napakagandang bato na ito, na may sukat na 30 sentimetro ang haba at 20 sentimetro ang taas, ay nagpapakita ng tinatawag na play of color effect. Ang epekto na ito ay likha ng microscopic silica spheres na bumabaluktot sa liwanag upang lumikha ng makulay na bahagharing mga kulay na tila nakulong sa loob ng bato. Ang taglay nitong likas na kagandahan ay nagbigay inspirasyon sa maraming alahas at artist upang gamitin ito bilang pangunahing material. Ang ganitong klaseng opal ay hindi lamang mahalaga sa halaga nitong pera, kundi isa ring simbolo ng natural na kagandahan at likas na sining na nilikha ng kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Para sa mga gemologist, ang opal matrix na ito ay nagsisilbing paalala na marami pang yaman ang nakatago sa ilalim ng lupa, naghihintay lamang na matuklasan. Ang makukulay na liwanag na makikita dito ay tila nagpapahayag ng lihim na kagandahan ng mundo na naghihintay lamang ng tamang sandali upang ipakita ang sarili nito. Number 5. The Giant Squid Discovery. Noong 2020, isang 14 na talampakang haba na giant squid ang napadpad sa Britannia Bay, South Africa, na ikinagulat ng mga beachgoers. Ang mga nilalang na ito, nakakaraniwang naninirahan sa lalim na 1,000 hanggang 3,000 feet sa ilalim ng karagatan, ay napakabihirang makita. Ayon sa mga eksperto, ang squid ay posibleng nasugatan ng isang fishing boat na nagdulot ng malalim na hiwa malapit sa mga galamay nito. Sa kabila ng pagkapinsala, nagawa pa rin ng mga mananaliksik na magsagawa ng mga pagsusuri upang mas maunawaan ang biology at gawin ng ganitong klase ng nilalang. Ang giant squid ay nananatiling misteryo para sa agham dahil sa lalim ng kanilang tirahan na mahirap marating ng tao. Kadalasan ang impormasyon tungkol sa mga ito ay nagmumula sa mga patay na specimen o sa mga natira mula sa tiyan ng mga sperm whale. Ang natuklasang squid na ito ay nagbibigay ng bagong datos tungkol sa kanilang life cycle, feeding habits, at papel sa ekosistema ng karagatan. Ang ganitong mga bihirang pagkakataon ay paalala na marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kailaliman ng dagat. At patuloy itong nagbibigay inspirasyon para sa mas malalim na pananaliksik at pag-aaral. Number 4, ang Hoxne Hoard, isang pamanang Romano. Noong 1992, si Eric Loss, isang ordinaryong residente ng Britain,
ay nakatuklas ng isa sa pinakamalaking Roman treasure finds habang hinahanap ang kanyang nawawalang martilyo. Sa halip, natagpuan niya ang Hawksney Hoard, isang koleksyon ng mahigit 14,860 Romanong barya at halos 200 piraso ng gintong at pilak na alahas. Ang mga artifact na ito ay mula pa noong late 4th hanggang early 5th century AD at sinasabing inilibing ng mga Romano upang protektahan ang kanilang mga yaman mula sa mga sumasalakay na Saxon, Angel at Picts. Ang kahalagahan ng Hawksney Hoard ay hindi lamang nakasalalay sa material nitong halaga, kundi pati na rin sa impormasyong naibigay nito tungkol sa pamumuhay at lipunan ng Roman Britain. Ang kondisyon ng mga natuklasang kayamanan ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng panahong iyon, isang panahon ng kaguluhan sa pagbagsak ng Roman Empire. Sa pamamagitan ng mga natagpuang artifact, nakabuo ang mga eksperto ng mga pananaw ukol sa ekonomiya, kultura at politika ng panahon ng mga Romano. Ang Hawksney Hoard ay isang paalala na ang kasaysayan ay palaging naririyan, naghihintay lamang na mahukay mula sa lupa. Number 3. The Hand of Fate, Gold Nugget. Isang hindi kapanipaniwalang gold nugget na tinatawag na Hand of Fate ang natagpuan noong 1980 sa Victoria, Australia. Ang amateur prospector na si Kevin Hillier ang nakadiskubre nito habang nagmimina. Tumitimbang ng 85 troy ounces o 61 libra. Ang gold nugget na ito ay nakabaon lamang ng 12 pulgada sa ilalim ng lupa. Dahil sa hugis nitong tila kamay, binansagan itong Hand of Fate at kalaunan ay naging pangunahing atraksyon sa Golden Nugget Casino sa Las Vegas, kung saan ito nakadisplay bilang simbolo ng panahon ng Gold Rush. Ang Hand of Fate ay higit pa sa isang kayamanan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan na nag-uugnay sa mga pangarap ng mga naghahanap ng yaman sa lupa. Ang ganitong uri ng mga gold nugget ay hindi lamang nagpapakita ng halaga ng ginto, kundi pati na rin ng tibay ng mga tao na naghangad ng mas magandang kinabukasan. Ang natuklasang ito ay nagpaalala na ang yaman ng kalikasan ay nananatili pa rin sa ilalim ng ating mga paa, naghihintay lamang ng tiyaga at determinasyon upang matuklasan. Number 2, the Charlotte Bronte Ring Discovery. Isang hindi inaasahang kayamanan ang natuklasan sa isang attic sa Wales. Isang singsing na pagmamay-ari ni Charlotte Bronte, ang kilalang manunulat ng Jane Eyre. Ang singsing ay may nakaukit na pangalan ni Bronte at ang petsa ng kanyang kamatayan, March 31, 1855. Bagamat ang halaga ng singsing bilang alahas ay tinatayang $25 lamang, ang kasaysayan at koneksyon nito kay Bronte ay nag-angat ng presyo nito sa $26,000. Ang simpleng piraso ng Victorian morning jewelry ay naging isang mahalagang artifact na nagbibigay daan sa atin upang mas makilala ang personal na buhay ng isa sa pinakadakilang manunulat sa kasaysayan. Ang natuklasang singsing na ito ay nagbukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa sa inspirasyon at mga personal na karanasan ni Bronte na maaaring nakaimpluwensya sa kanyang pagsusulat. Para sa mga tagahanga ng kanyang mga akda, ang singsing ay nagbigay ng kakaibang koneksyon sa isang panahon kung kailan kakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa buhay ng mga manunulat. Sa mga ganitong natuklasan, hindi lamang tayo pinapaalalahanan ng kahalagahan ng literatura, kundi pati na rin ng mga kwentong personal na bumubuo sa mga dakilang likha. Number 1, ambergris, the ocean's rare treasure. Ang ambergris, na kilala rin bilang whale vomit, ay isa sa mga pinakamahalagang yaman ng karagatan. Ang substance na ito, na nagmumula sa tiyan ng sperm whale, ay nagsisimula bilang isang itim na malabaho na bukol. Habang lumulutang ito sa karagatan, ito ay unti-unting tumitigas at nagiging waxy substance na may matamis na aroma. Ang ambergris ay ginagamit sa paggawa ng mga luxury perfume dahil sa kakayahan nitong gawing mas matagal ang amoy ng pabango sa balat. Ang presyo nito ay umaabot sa libo-libo hanggang milyon-milyong dolyar, depende sa kalidad at edad ng ambergris. Ang kakaibang paraan ng pagkakabuo ng ambergris ay nananatiling misteryo sa agham. Pinaniniwalaang ito ay resulta ng isang natatanging proseso sa digestion ng sperm whales, ngunit ang eksaktong detalye ng kung paano ito nabubuo
ay patuloy pa ring pinag-aaralan. Sa kabila ng kakaibang pinagmulan nito, ang ambergris ay naging mahalagang bahagi ng industriya ng pabango sa loob ng maraming siglo. Ang natatanging yaman na ito ay nagpapakita kung paano ang likas na mundo ay nagtatago ng mga yaman na maaaring magkaroon ng hindi kapani-paniwalang halaga kapag natuklasan.